programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Souls and the ocean of mercy open up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and in the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and in the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and in the whole world. Amen. Jesus, King of mercy, I trust in you. Amen. The Chaplet of the Divine Mercy. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and the hour of our death. Amen. I believe in God the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, only Son, our Lord. He was conceived by the power of the Holy Spirit, then born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day he rose again. He ascended into heaven, and seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body and life everlasting. Amen. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord and Savior Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord and Savior Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. Eternal Father,
I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord and Savior Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord and Savior Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord and Savior Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and in the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and in the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and in the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and in the whole world. Amen. Jesus, King of mercy, I trust in you. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Muli po isang napakagandang hapon mga minamahal na kapatid, at narito naman po ang ating programa, ang Divine Mercy Hour, na malugod inihatid sa atin ng Divine Mercy Crusade ng Diocese ng Cabanatuan, at ako po rin po ang iyong kasama, si Brother John Paul Valino. At tayo po ibabati na. Binabati po natin si Daddy Elvin, si Mami Ruby, si Nanay Maria at si Ate Weng ay ating binabati sa ating pong programa. At ganun din, binabati po natin ang lahat ng ating mga subscribers, televiewers ng Master Ipong TV. At syempre, ang ating pong mga lingkod simbahan dyan sa Dambana ng Inanalagin Saklolo ay binabati po natin. At ang ating mga kaparian ng Diocese ng Cabanatuan at ang mga kasapi din ng ating pong Divine Mercy Crusade ng Diocese ng Cabanatuan, lalo't higit sila Sister Elita Martinez, si Sister Chu Rivera, at ganun din si Sister Elvi Paglinawan, Sister Emma Del Rosario ay ating pong binabati. So magandang hapon mga minamahal na mga kapatid. At ngayon nga ay ikatlong linggo na sa Pasko ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Patuloy po tayong dapat na manalangin, ipanalangin natin ang mga kardinal. Dahil sa mga oras na ito ay humihingi sila ng paggabay at panalangin sa lahat ng mga Katoliko,
sa buong mundo. Dahil nga sa May 7 ay sisimulan na nga ang conclave o pagpili ng bagong Santo Papa na magiging kahalili ni Pope Francis, no? Ang magiging 267th Pope ng ating pong simbahang Katolika, no? So ipagdasal po natin ang ating mga kardinal na nasa Roma ngayon at nagninilay-nilay sa mga oras na ito upang sila ay gabayan ng banal na espiritu, upang ang kanilang pagkilos at mga gawain ay maging naayon sa banal na kalooban ng Diyos. Sa paghirang at pagpili nila among themselves, 133 na boboto ng mga kardinal bilang magiging susunod na bagong Santo Papa. Dahil nga kamakailan, nabalitaan naman po ng nating lahat ng dagliang pagpanaw ni Pope Francis, no? Noong pong Easter, after the Easter Sunday, Nung Easter Monday ay pumanaw na nga si Pope Francis. At dito tayo sa stage ngayon ng Catholic Church na nagluluksa, Kaya nasa Novem Diales tayo. Ibig sabihin po nun ay 9 days of mourning para sa pagpanaw ng ating Santo Papa. So tayo ay magdadasal, magnunovena. Ibig sabihin po nung Novem Diales ay pagdarasal, pag-aalay ng panalangin at pag-alaala sa kabutihang nagawa, kabanalang nagawa ni Pope Francis. So, ayun. Kaya, kung mapapansin po natin kung kayo'y magsisimba, ay hindi na po binabanggit dun sa Eucharistic prayer yung pangalan ni Pope Francis. Kung hindi, ang binabanggit na lamang ay yung pangalan ng obispo kung saan naroon o nakakasakop sa diocese, kung saan nakasakop yung simbahan. So, katulad po dito ay sa diocese ng Cabanatuan. So, ang binabanggit ay si Bishop Prudencio, Andaya. So, siya po ang ating obispo. So, siya lang po ang binabanggit. So, hindi po binabanggit si Pope Francis dahil nga siya ay namayapa na. Ngunit, ipinagdadasal po siya, binabanggit yung kanyang intensyon, yung kanyang pangalan sa kaluluwa, Yung alalahanin mo rin si Papa Francisco na pumanaw na sa daigdig na ito. So yun, binabanggit na po yun, At kapag humirang na po at naitalaga na ang bagong Santo Papa after the conclave, ayun, kung ano po yung pipiliing pangalan nung magiging bagong Santo Papa, maaring piliin po uli yung Pope Francis, Pope Francis II o Pope John Paul III o kung ano man yung magiging pangalan po niya na yung pong mga pagpili kasi ng mga pangalan ng Santo Papa, kasi as we all know, si Cardinal Jorge Mario Bergoglio, si Pope Francis, yun yung buong pangalan talaga ni Pope Francis. Yung tunay niyang pangalan ay Jorge Mario Bergoglio. So siya yung Argentinian cardinal na nanalo noon at naging si Pope Francis, So, bakit ba nagpapalit-palit ng pangalan ba't hindi na lang Jorge yung pangalan niya? Kasi nga, may mga sinusundan silang mga kabanalan or yung kanila pong paglilingkod na gagampanan sa simbahan. Katulad po ni Pope Francis. Bakit Francis of Assisi yung kanyang pinili, Ba't hindi John Paul III? Kasi meron ng John Paul II, di ba? Si Carol Wojtyła, yung ating, doon ako pinangalan, si Pope John Paul II. So, bakit hindi na lang III si Pope Francis? Kasi mas pinipili niya yon, inisip niya yung mga mahihirap, inisip niya yung kalikasan, at yung simplicity of life. Kaya katulad nung pamumuhay ni Saint Francis of Assisi ay ganon yung naging pamumuhay din ni Pope Francis. Simple, at ayaw niya nung magarbo
Katulad nga ngayon sa kanyang libing, no, nakita nyo naman, napakasimple lang ng kanyang libing. Kahit nga doon sa kanyang burol at sa kanyang ataol, nakabaong na ginamit, ay ginawa niyang simple lang din. At saka yung pangalan niya doon sa kanyang lapida, no, na Franciscus. O ganun lang siya, na siya ay humimlay nga doon sa Saint Mary Major Basilica, no, outside the Vatican, doon sa labas ng St. Peter's Basilica. Doon po siya inilibing, no? Doon sa St. Mary Major. Kasi ganun yung kanyang debosyon. Ganun na lamang yung kanyang debosyon kay Mama Mary. Kaya gusto niya sa kanyang pagpanaw ay doon mismo sa Basilica ni Mama Mary mailibing. Kaya ni-request niya po talaga yun, ano? At nasa last will niya yon na talagang gusto niya doon na mahimlay. No? Ayaw niya doon sa St. Peter's Basilica. At siya, si Pope Francis, ang tinatawag na the Pope of the First. Ibig sabihin, maraming una. Yan, katulad yan, yung Francis, siya po ang una. Tapos, siya din yung sumunod na Santo Papa after how many years, no? Na alam ko 1907 pa yung dating Santo Papa na nahimlay doon sa St. Mary Major. Siya po yung ulit sa ngayon, sa panahon natin, ay siya yung Pope na doon nagpalibing sa St. Mary Major. Kasi option naman po nila kung saan po nila gustong humimlay. So, kasi karaniwan ang Santo Papa ay nililibing doon sa St. Peter's Basilica, no? Doon sa mga libingan po doon ng mga Pope. Pero siya ay pinili niyang mailibing hindi doon sa St. Peter's Basilica, kung hindi doon sa St. Mary Major o Santa Maria Maggiore Basilica, no? Na yung basilica po na yon, ang ibig sabihin ay yung simbahang nakatalaga sa mahal na Inang Maria. Kasi nga napakalapit sa puso ni Pope Francis si Mama Mary. Kasi alam nyo yung simbahan na yon, yung Saint Mary Major Basilica, o sa wikang Italiano ay Santa Maria Maggiore, no? Basilica de Santa Maria Maggiore ay outside the Vatican, outside the St. Peter's Basilica. Sa medyo ilang kilometro ang layo nun doon sa St. Peter's Basilica, no? At doon nga siya inilibing. At si Pope Francis ay laging pumupunta doon sa simbahan na yon dahil nga siya ay devotee ni Mama Mary, no? May special heart siya doon sa pagpunta niya po lagi doon. Doon siya nagdadasal palagi, no? Sa kanya pong bago siya pumunta sa mga papal visit sa iba-ibang mga bansa. At pagbalik niya ay doon din siya magdadasal, no? Humingi siya ng gabay kay Mama Mary. At kung may mga desisyon siyang gagawin, ay doon siya humihingi ng tulong kay Mama Mary. Kaya ganun na lang yung kanyang devotion sa mahal na ina. Ganun kalapit ang kanyang puso sa mahal na Inang Maria. Kaya doon siya nagpahimlay. Kasi sa kanyang huling sandali ng kanyang buhay, ay sinabi niya rin yan sa mga interviews niya, no, na doon siya, pag siya namatay, ay doon siya ililibing sa Santa Maria Maggiore Basilica. So, yon ang si Pope Francis, no? Kaya makita po natin sa mga simbahan, paalam, Lolo Kiko, no? Kasi bakit Lolo Kiko? Yun yung naging pangalan niya. Itinawag po natin sa kanya nung siya ay huling bumisita nung 2015 dito sa ating bansa, no? Na nagpunta siya sa Tacloban, nagpunta siya sa Manila Cathedral, at umiikot siya doon siya nanirahan sa Nunciature, no? Alam naman natin yon na si Pope Francis ay napakalapit sa ating mga Pilipino. So, kaya lagi natin siyang alalahanin, lagi natin siyang ipagdasal yung kanyang intensyon ng kanyang kaluluwa, no? Lalo na ngayon, yung mga kardinal ay ganun din, ipanalangin po natin sa Divine Mercy yung intensyon ng mga kardinal na pipili
sa May 7 ng bagong Santo Papa. At sana sa ating panalangin ay saglit na panahon lang yung kanilang igugol na sa pagpili, kasi 2/3 votes ang kailangan ng isang kardinal para mahirang na bagong Santo Papa. 2/3. Napakarami po nila. Yung 133 po ang boboto. Ang kardinal po kasi natin nasa 260 plus ang ating mga kardinal. Pero yung cardinal electors na tinatawag ay 133 lang. Kasi pagka may dekreto kasi ang simbahan na may batas, ibig sabihin po nun ay 80 years old pataas, ikaw ay hindi na po pwedeng bumoto. May ibig sabihin, may age limit lang, ano? Kaya kailangan yung mai-elect at saka yung boboto ay merong certain age lang. Pagka ikay sumobra na doon sa edad na iyon, ay hindi ka na po pwedeng bumoto. Kaya out of 265 ay 133 lang po ang qualified na bumoto sa conclave, no? Kaya ipanalangin din po natin 'yon. At ganun din, isama rin natin sa ating panalangin at intensyon yung ating nalalapit na national and local elections. Yan, kaya kailangan ipanalangin natin lahat 'yan. No, yung ating hindi dalawang eleksyon yung mangyayari sa atin, yung conclave sa Vatican sa pagpili ng bagong Santo Papa, at siyempre yung ating eleksyon din dito sa Pilipinas sa May 12. Kaya maging peaceful, maging honest yung ating eleksyon, no, na magaganap dito sa ating bansa. So, dalawang eleksyon yung ating pinaghahandaan, mga minamahal na kapatid, at ipanalangin natin yung parehas na intensyon na ito. Idulog natin sa mabatalang awa, sa divine mercy, yung mga intensyon na ito, na tayo ay bigyan ng Panginoon ng mga leaders na talagang mamumuno ng tapat at maglilingkod ng tapat ayon sa kautusan, katuruan, kabanalan ng Panginoon Hesukristo. No, napakaganda po kasi noon maging role model po ang ating mga leaders ng kabutihan at pagmamahal at paglilingkod, no, sa sambayanan, sa ating pong lahat, sa ating simbahan at sa lahat ng mamamayan. So, yun yung ating idulog sa Panginoong Diyos, sa ating divine mercy sa mga oras na ito, no? Dahil yung mga eleksyon na ito ay napakahalaga, kasi ito ay yugto ng ating buhay na magbibigay sa atin ng panibagong pag-asa, magbibigay sa atin ng ating right, no, yung ating karapatan na bumoto ng tapat at tama. So, yun yung ating isasagawa, no, malayang isasagawa diyan sa ating elect ng mga bagong leaders or sa ating pong pamayanan, sa ating lipunan. At ganun din sa simbahan, yung ating mga kardinal, hayaan po natin sila ang mamuno, ano, sa pangasiwa kung paano nila pipiliin ang bagong Santo Papa. Kasi sa social media ngayon, ano, makikita natin may papabili, may mga pinipili tayo na gusto nating contender sa pagiging Santo Papa. Pero sa totoo po, sabi na nga ng CBCP, sabi na nga ni Cardinal Ambo David, walang papabili, no? Ibig sabihin, wala pong ganon, no, na meron na tayong contenders, no? Gusto natin si Cardinal Tagle, gusto natin si Cardinal ganito. So wala, no? Ibig sabihin, lahat doon sa 133 na cardinals ay po pwedeng maging Santo Papa, no? Walang mga top 10 o top 5 o kung sino man survey, o walang ganon, no? Walang ganon sa pagpili ng bagong Santo Papa, no? Hindi katulad dito sa ating mga eleksyon ngayon, no? May mga survey, may mga ano, hindi katulad sa ganyan.
no? Huwag natin ikumpara yung eleksyon sa conclave, no, sa paghirang ng bagong Santo Papa kasi mga kapatid, iba ang pagpili. Ang Diyos ang pumipili eh. Kaya ipinagdadasal po natin yung kanilang mga intensyon. Dahil ang Panginoong Diyos ang pipili ng bagong kahalili na maging Santo Papa ng simbahan, no? Hindi basta-basta ang pagpili, no? Kaya kung minsan nagtatagal ang pagpili ng Santo Papa. Alam nyo, sa history natin na mga Katoliko, merong tumagal. Ewan ko kung around ilang century na, ilang AD na yun, no? Tumagal yung conclave, no? Sa ngayon, nakikita natin, 2, 3 araw, 5 araw, 1 linggo, 1 buwan. Ganun lang yung pagpili ng Santo Papa. Pero nung araw, ayan, nung araw na talaga namang matagal kasi medyo nagkakaroon ng kaguluhan ng simbahan, sa history natin, mababasa po natin yan, tumagal ng taon, no? Meron talagang taon at saka na hindi nakakapili ang simbahan ng Santo Papa, no? Talagang taon, napakatagal na conclave yung ginawa nila at kasi nagdidebate pa yung mga kardinal, ayaw nila itong nananalo na kardinal. So yun, so may ganun din, no? May ganun din pala sa simbahan. Nasa history yan, mapanood nyo sa YouTube or kung saan man nyo pwedeng panoorin, may ganong history ang ating simbahan na ang tagal ng pagpili ng bagong Santo Papa, no? May 1 taon nga na hindi nakapili talaga, walang meron pang ang popes na sa history, merong 3 Santo Papa na na-elect, no, sa conclave kasi kanya-kanyang paksyon yung mga kardinal, no, noon yun, kaya nahirapan yung mga kardinal na pumili. Pero sa ngayon, yan, sa awa ng Diyos ay maayos na yung conclave at iintayin natin na umusok ng puti yung chimney doon sa Sistine Chapel kung saan idinaraos yung conclave, no? Napaka-historic po yun na intayin yung kulay puting usok. Pagka daw itim yung usok na lumabas doon sa chimney, ibig sabihin ay hindi pa nakakapili ng bagong Santo Papa. Ala pang 2/3 votes yung ginawang pagboto ng mga kardinal. Kaya kailangan, siguro, kinabukasan pa ulit sila mag-i-eleksyon, no? Ganon ang conclave. At saka walang contenders, walang mga nominees, walang ganon. Walang mga papabili, kaya do sa media lang naman sila sila po yung pumipili, nagpipinpoint. Pero sa totoong buhay, wala pong mga contenders, no? Wala pong mga nominees na pinipili yung mga kardinal upang isagawa po yung conclave. So, ipanalangin natin yung ating bansa na lalahok sa halalan at syempre ipanalangin din natin yung mga kardinal na pipili ng ating bagong Santo Papa. So, magkakaroon muna tayo mga kapatid sa ating pagbabalik ay after ng station break natin ay dadako na po tayo sa mabuting balita ngayong 3 linggo sa Pasko ng huling pagkabuhay ng ating Panginoon. So magkakaroon muna tayo ng saglit na station break.
Okay, muli po tayo nagbabalik sa ating programa, ang Divine Mercy Hour na malugod na hatid sa atin ng Divine Mercy Crusade ng Diocese ng Cabanatuan. At ako pa rin po ang iyong kasama, si Brother John Paul Valino. At tayo po ay dadako na sa ating pong pagpapahayag ng mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo ngayon pong 3 linggo sa Pasko ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling napakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinaguriang kambal, Natanael na taga Cana Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at 2 pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako." "Sasama kami," wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka. Subalit walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pampang. Subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, "Mga anak, mayroon ba kayong huli?" "Wala po," tugon nila. "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makahuhuli kayo," sabi ni Jesus. Inihulugan nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, "Ang Panginoon iyon." Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya'y nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pampang, sakay ng munting bangka. Hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pampang. Mga 90 metro lamang. Pag-ahon nila sa pampang ay nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. "Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo," sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pampang ang lambat na puno ng malalaking isda. 153 lahat. Hindi napunit ang lambat kahit ganon karami ang isda. Ito ang 3 pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito?" "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo," tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakainin mo ang aking mga batang tupa." Muli siyang tinanong ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Ani Jesus, "Pangalagaan mo ang aking mga tupa." Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Nalungkot si Pedro sapagkat makaitlo siyang tinanong, "Iniibig mo ba ako?" At sumagot siya, "Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga tupa." Tandaan mo, noong kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo,
iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro at sa gayoy maparangalan niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. So napakaganda po ng ating pong mabuting balita ngayong ikatlong linggo sa Pasko ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus Kristo. Noong nakaraang linggo ay pinagdiwang natin, mga minamahal na kapatid, ang Divine Mercy Sunday, ang kapistahan ng mabathalang awa ng ating Panginoong Jesucristo, kung saan nakapangalan ang ating Divine Mercy Hour, ang ating programa linggo-linggo, no? Dito sa ating pong ebanghelyo ngayon, sa gospel natin for this Sunday, makikita natin na ikatlong beses na si Jesus ay nagparamdam at nagpakita sa kanyang mga alagad. No? Hindi nila nakilala si Jesus. Katulad nung last Sunday, hindi rin nakilala ni Tomas si Jesus nung siya ay pumunta sa kanyang mga alagad. Anong aral yung mapupulot po natin dito sa ating gospel for the Sunday? Yung unang aral ay kailangan lagi nating natutuklasan yung presensya ng Diyos sa ating pong buhay. No? Ang tanong, paano ba natin makikilala na tayo ay sinasamahan ng Diyos sa ating pong buhay? Alam nyo, mga kapatid, gumagawa ng paraan ang Panginoong Diyos upang tayo'y lagi niyang makausap, upang kanya tayo laging makapiling. No? Gumagawa ng paraan ng Diyos. At sa bawat pagsubok na ginagawa niya sa buhay natin, yun po yung paraan ng Diyos upang tayo ay makausap. No? May mga aral ang Panginoong Diyos na ibinibigay sa atin sa pamagitan po ng ating mga karanasan na nararanasan po natin sa pang-araw-araw nating buhay. Katulad po dito sa tagpo na ito ni Simon Pedro. No? Alam niyo mga kapatid, very frustrated ang mga alagad dahil nga sa pangyayari na ang Panginoong Hesus ay namatay. Napakahirap tanggapin sa mga alagad yon na ikaw na tagasunod sa iyong amo at ikay dinakila mong masyado yung iyong sinusundan, ngunit bigla na lang siya ay ipinapatay at siya'y namatay at siya'y nawala. Napakasakit po noon nung pangyayari na yon sa kanilang buhay. Kaya alam nyo, gumagawa ng paraan yung mga alagad na bumalik na lang sa kanilang dating mga gawain. Katulad ni Simon Pedro, sabi po niya dito sa Ebanghelyo, mangingisda na lang ako. Bakit kaya bumalik si Simon Pedro na mangisda? No? Dahil si Simon Pedro, as we all know, si Saint Peter ay talaga naman, bago siya tawagin ng ating Panginoong Hesus noon, ay mangingisda. Fisherman. Kaya nga sabi po ni Jesus sa kanya, no, I will make you fishers of men. Gagawin kitang mamalakaya ng mga tao. Di po ba? I'll make you fishers of men. So, sa kanya simbahan, itinatag ni Jesus. At si Simon Pedro ang ating naging unang Santo Papa. So, yun ang naging buhay ni San Pedro. No? Sabi po niya sa mga alagad na kasama niya, mangingisda ako. Para bang ang sinasabi po niya, parang wala naman pag-asa kasi namatay na ang Panginoon Wala na. Iniwan na tayo. Wala na tayong pag-asa. Kaya bumalik na lang tayo sa dati nating buhay. No? Balik sa dating buhay.
no? Parang BSDU, no? Balik sa dating ugali, no? So, ganun yung nangyari sa kanila. Babalik na lang ako uli sa dati kong buhay. Kasi, ala ng chance eh. Ala na si Jesus. Namatay na si Jesus. Nawala na si Jesus. So, ganun yung ginawa nila Simon Pedro nung mga alagad na kasama niya. Nakisali-sali naman itong mga tropa-tropa nila. No? Sila Juan, sila mga anak ni Zebedeo, pati si Bartolome. Ayan, nandito. Sila Tomas. No? At tinaguri ang kambal. Sasama kami. No? Sabi ni Pedro, manghuhuli ko ng isda eh. Babalik na ako sa dating trabaho ko kasi namatay na si Jesus eh. Wala na tayong pag-asa kaya tayo eh iniwan na. Kaya nangisda na lang ulit sila. Kasi mangingisda naman si Pedro, eh hige, sumama na rin kayo sa akin para naman may pagkakitaan tayo kahit papano. Kasi balik na tayo sa dati nating hanap buhay. O ganun tayo mga kapatid eh, no? Para makalimutan lang yung naging problema, eh, babalik na lang tayo doon sa dati nating ginagawa. Eh, nakasanayan na natin. No? Tulad nila Simon Pedro, ganun na nangyari. No, pero anong ginawa ni Jesus? Si Jesus mismo ay muli na namang nagpakita sa kanila. No? Para magpaalaala. Para magturo. No? Nagpakita na naman si Jesus sa ikatlong pagkakataon, sabi dito sa Ebanghelyo, at ni-remake na naman nila, kasi nandun na naman sila sa dagat, no? Ni-remake na naman nila yung ginawa ni Jesus na nung sila ay nasa dagat na manghuli ng isda. No? Inulit na naman yon yung senaryo na yon. Kasi may aral na namang gustong ituro sa atin si Jesus. No? So, ano ang nangyari? May nagtanong si Jesus pero hindi nila nakilalang si Jesus yun. No? Akala nila ibang tao. No? Kasi nga, ala na sa isip nila si Jesus eh. Kasi nga, frustrated sila. Namatay na nga si Jesus dito. Parang hindi pa nila natanggap na merong muling pagkabuhay. Wala. Parang kahit nasabihin ni Jesus na ako'y mabubuhay after 3 days. Parang sila, bilang mga apostol, hindi pa rin nila tanggap yun. Para bang, baka hindi totoo yun. Baka nagjo-joke lang ang Panginoon. May ganun ba? Na after na mamatay, muling mabubuhay. Parang may doubt pa rin sila, no, sa mga oras na ito. Tulad ni Tomas, may doubt. No? Kahit na si Jesus, ilang beses na nagpakita, ganun pa rin. Para bang may duda pa din sila sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus. Kaya, ayun, nung nangyari, no? Nagpakilala muli si Jesus sa kanila na ako talaga ay muling buhay. No? Ako ay nabuhay na mag-uli. No? Yun, na dapat nga paniwalaan na nila Pedro. No? Pero, hindi pa na rin sila nakilala si Jesus. No? Hindi pa rin nila nakilala ang ating Panginoong Yesus. Kaya, ano ang ginawa ng Panginoong Yesus? Gumawa siya ng paraan upang makilala si Jesus. Gumawa siya ng paraan upang siya ay makilala nila Pedro at ng mga alagad. Ano ang kanyang ginawa? No, sinabi niya, may huli ba kayo? No, katulad doon sa nakaraang ebanghelyo, nagtanong din siya, may huli ba kayo? Wala po. Very frustrating yon. Bakit? Kasi mangingisda sila. Magdamag na naman silang nanghuli ng isda, pero wala silang nahuli. No, wala. Wala po. No, magbubukang liwayway na, ala po. Kaming nahuli. So, ano sabi ni Jesus? Ihulog nyo yung lambat nyo sa gawing kanan at kayo makakahuli. Sinunod naman nila yung sinabi ng tao. Yung nakita nila doon na, kasi hindi nga nila nakilalang si Jesus yun eh. So, sinunod nila, ayan, nanghuli sila, at nako, nung kanilang yung lambat ay punong-puno ng isda. Nung hinatak nila yung lambat, punong-puno ng isda. No? Kaya si Juan,
dahil very close siya kay Jesus, kilalang kilala niya si Jesus. Kaya sabi niya kay Pedro, ang Panginoon iyon. Siya yon, si Jesus yon. No, kaya si Pedro ay nagbihis kasi siya ay nakahubad at tumalon sa dagat at para puntahan si Jesus. Kasi nasa pampang si Jesus medyo malayo siya doon sa bangka. Parang humihinihiyawan lang ni Jesus sila Pedro. Ganon yung senaryo, no? Kaya, ngayon, tuwan-tuwa na naman si Pedro at nakilala nila si Jesus na siya nga yun. No? Ganun ang Panginoon Magpapakilala siya sa iyo. Kung nakakalimutan mo na siya, kakatok siya muli sa iyo. Magpapakilala ulit siya sa iyo kung nakakalimot tayo. Gumagawa ng paraan ang Diyos upang hindi natin siya makalimutan. No, katulad nitong programa na ito, ginagamit na instrumento ng Panginoon ito upang makilala lalo natin siya. Linggo-linggo, yung iba, hindi na nga nakakapagsimba dahil sa sobrang busy, at least, nakapanood, nakapakinig dito sa ating Divine Mercy Hour, malaking tulong sa ating buhay pananampalataya yung ikay makinig at sumama sa pagninilay natin linggo-linggo, no, dito sa ating programa, no? So, yun ang ginawa ng Panginoon Nagpakilala muli siya dun sa mga alagad. So, ano pa nangyari? Kasi kung minsan tayo, pag walang mga miracles, katulad nitong naganap sa buhay nila Pedro at ng mga alagad, pag walang miracles o walang mga milagro tayong natatamo o nakikita o nakikilala sa buhay natin, para bang hindi natin nakikilala may Diyos. Hindi natin nire-recognize na may Diyos kapag minsan sa buhay natin ay meron tayong mga problema, may mga suliranin tayo na nararanasan, natatabunan yon yung pagkilala natin sa Panginoon. No? Kapag may mga trahedya, pagka may mga pagsubok, may mga suliranin, no? Kapos tayo sa pera, kapos tayo sa buhay, wala tayong makain, at sunod-sunod yung dagok sa buhay natin, nadidepress tayo, nai-stress tayo, so nawawala yung ating pananampalataya Kaya gumagawa ng paraan ang Diyos upang muli ay magpakilala, magpakita sa atin ang Diyos. No? Ganon din naman, on the other hand, kapag tayo masyadong masaya, masyadong maligaya, masyadong sagana ang ating buhay, no? Wala tayong masyadong mga iniisip na mga problema, nagpapakilala din ang Diyos sa buhay natin. Kasi kung minsan, pag nalilimutan na natin siya sa buhay natin, katulad nila Pedro, nakalimutan na nila si Jesus sa kanilang buhay. No? Kaya nga, bumalik na lang sila sa dati nilang hanap buhay, yung pangingisda. No? Nagpakita uli si Jesus, nagpakilala muli siya na ako ito, kailangan nyo pa rin ako. No? Kailangan natin ang Panginoon, mga kapatid. Hindi natin kayang tumayo sa sarili nating mga paa kung hindi natin kasama ang Diyos sa buhay natin. Tandaan po natin yan. Hindi natin kaya na mabuhay sa mundong ito na hindi natin kasama ang Diyos. So, yun yung unang aral. So, yun. Nagbibigay ng milagro ang Diyos. Nagpapakilala muli siya sa atin upang makilala natin siya. Bandang huli, no, after nilang makakain, no, tinanong ng 3 beses ni Jesus ang ating unang Santo Papa, si San Pedro. No? Iniibig mo ba ako? Do you love me? Naaalala ko tuloy ito, si Pope Francis, no, siya nasa Manila Cathedral. Ito yung gospel, yung ebanghelyo na kanyang binasa, no, at ipinahayag at binigyan ng kanyang homilya. Do you love me? No, ito yun.
nung pumunta siya dito sa Pilipinas, si Pope Francis, iniibig mo ba ako? Pedro, iniibig mo ba ako? Opo, Panginoon. 3 beses siyang tinanong na iniibig mo ba ako. Bakit? Bakit 3 beses siya tinanong? Oh. At sinabi niya, opo, iniibig mo pala ako. Pakainin mo, alagaan mo ang aking mga tupa. So, sino yung mga tupa? Yung kanyang simbahan. Yun yung tinutukoy ng Panginoon na mga tupa. Bakit 3 beses? Kasi 3 beses din itinatwa ni Pedro si Jesus. Kung matatandaan natin. No? Napaka-importante doon nung sinabi na nandun sila sa siga at may isda doon. Kasi yung tagpo na yon na may siga at tinanong siya ng 3 beses, kasi doon sa time nung Biyernes Santo, nandun din si Pedro sa siga, nagpapainit at sumusunod-sunod doon kay Jesus. Yun din ang senaryo. Kaya noong itinatwa ni Pedro ng 3 beses si Jesus, di ba tumilaok nga ang manok eh. So, ito din yung ginawa ni Jesus sa kanya. To remind Saint Peter na talikdan mo na yung kasalanan mo na ginawa sa akin. Hindi ko tinutunton yung pagkakamali mo. Gusto ko lang marinig sa bibig mo mismo kung talagang mahal mo ako. Kaya nalungkot si Pedro nung 3 beses kasi naalala niya yung senaryo na yun na 3 beses niyang itinatwa si Jesus. Kaya 3 beses din siya tinanong ni Jesus kung talagang iniibig ba ni Pedro ang ating Panginoong Jesus. At tama naman yung kanya naging sagot, opo Panginoon, nalalaman mo ang lahat, talagang iniibig ko kayo. Yun ang sinabi ni Jesus. Para mapatawad na niya ang si Simon Pedro sa kanyang mga pagkakasala, sa kanyang pagkakalulo, sa kanyang pagtatwa. Kasi si Judas yung nagkalulo, pero si Pedro ang nagtatwa sa kanya ng 3 beses. Kaya ganun din, tinanong siya ng ating Panginoong Hesus, iniibig mo ba ako? Yun yung kabayaran, kasagutan sa pagtatwa ni San Pedro kay Jesus. Iniibig mo ba ako? So, do you love me? So, yes, Lord, I love you. So, una, magiliw pa si Pedro sa pagsagot yes, Lord, yes, Lord. Yung pangatlo nakukulitan na siguro si Pedro. Ba't kaya 3 beses akong tinatanong nito? Naalala niya kasi nga 3 beses mo din akong tinatwa. Sinisigurado ko lang bago ko iwan itong simbahan ko sa iyong pangangalaga ay nasa maayos na mga kamay ang aking simbahang itinatag. Kasi nga, si San Pedro, as we all know, is the first pope of our Catholic faith, our Catholic Church. So yun. Kaya nasagot na yung katanungan ni Jesus na tinatwa mo ako noon, iniibig mo na ako ngayon. So yun, yung aral na gustong sabihin sa atin ng Panginoon. Kung tayo nagkamali, katulad ni San Pedro, siya nagtatwa sa Panginoon, nagkamali siya, patuloy pa rin ang pagpapatawad ng Diyos. Yung divine mercy, ganun nyo pinadarama kay San Pedro. Hindi lang basta nagpatawad ang Panginoon, ganun ang Diyos. Nagpapatawad siya, yes, kasi siya is the Lord of mercy. Nagpapatawad siya. Ngunit tandaan natin, tatanungin pa rin tayo ng Diyos. Nagsisisi ka ba sa iyong ginawa sa akin? At kung nagsisisi ka, sige, pinatatawad kita. Ngunit, gusto ko lang marinig mismo sa iyong sarili, sa iyong bibig, kung talagang iniibig mo ako. Yun ang sinasabi niya kay Pedro. Kung iniibig natin ang Diyos, kung iniibig natin ang Panginoong Hesus, tatanungin din tayo, iniibig ba talaga natin si Jesus? Kung iniibig natin siya, and to what extent
natin siya iniibig? Gaano natin siya kamahal? Ano yung po pwede nating isakripisyo sa buhay natin para maipakita natin yung ating pagmamahal sa Kanya? Yun mga kapatid, ang dapat nating tukuyin sa ating sarili. Gaano natin kamahal ang Diyos? Sa kabila ba ng ating mga karupukan, kahinaan, iniibig pa rin ba natin ang Diyos? Sa kabila ng ating mga kakulangan sa buhay, iniibig pa ba natin ang Diyos? Sa kabila ng ating mga biyayang tinatanggap natin sa buhay natin, iniibig pa ba natin si Jesus? Kasi kuminsan nga, dahil sa mga problema, mga suliranin o kagalakan sa buhay natin, nalilimutan na natin ang Diyos. No? Nalilimutan na natin si Jesus. Kaya yun ang tanong din sa atin ngayon mga kapatid, sa lahat ng nanonood ngayon sa Divine Mercy Hour. Iniibig ba natin si Jesus sa totohanan? O iniibig lang natin ang Panginoon kung ang buhay natin ay mabiyaya? Kung ang buhay natin ay walang problema? No? Maalwa ang buhay. Tandaan natin, sa hirap at sa ginhawa, dapat iniibig natin si Jesus. Katulad ni Pedro, nakalimot siya. Kaya tinanong siya ni Jesus ng 3 beses. O kung talagang minamahal natin at iniibig natin ang Diyos, gagawin natin ang lahat ng paraan, no matter what, ay mahalin natin siya. Huwag natin siya ipagpapalit. Kasi nga, sabi ko nga kanina, hindi natin kayang mabuhay sa mundong ito na wala si Jesus. Dapat lagi natin kasama si Jesus upang maging maayos, maging maganda ang buhay natin. Yung kanyang mga halimbawa ay dapat gawin natin. Sa dulo ng ating ebanghelyo ngayon, sinabi ni Jesus, sumunod ka sa akin. Sumunod ka sa akin. Gaano kadalas tayong sumunod kay Jesus, mga kapatid? O si Jesus pa ba ang sinusundan natin sa mga oras na ito? Sa mga araw na ito? Si Jesus ba ang sinusunod natin? Dapat, mga kapatid, si Jesus ang lagi nating sundan kasi hindi tayo mapapahamak kung laging si Jesus ang number 1 sa buhay natin. No? Kung laging si Jesus ang ating inuuna, hindi tayo mapapahamak, hindi tayo maliligaw ng landas. Kung si Jesus lagi ang priority natin sa buhay natin at lagi nating sinusundan. Ngunit kapag material na bagay, pera, pagliliwaliw, ang inuuna natin sa buhay natin, siguradong may kapahamakan na magaganap sa buhay natin. Kung hindi si Jesus ang ating inuuna palagi at sinusundan, may kapahamakan dahil dapat laging si Jesus ang priority natin. Laging ang Panginoon ang priority natin. Sa sobrang busy natin mga kapatid, kuminsan nakakalimutan na natin ang Diyos. Kaya yun ang challenge sa atin ngayon. Malapit na ang halalan, malapit na ang conclave, malapit na ang eleksyon. Si Jesus lamang ang sundan natin. Si Jesus lamang ang iboto natin. No? Papaano? Kung ang mga pipiliin natin sa darating na eleksyon ay maka-Kristo, maka-Jesus, sino doon sa mga kandidato na ito yung maka-Jesus? Yun ang piliin natin. Kasi nga, dapat nasasalamin sa buhay natin yung gawain ni Jesus. Kung sino yon, kailan po makakasagot. No? Kailangan yung guided tayo ng examples and values of Jesus Christ. Kung sino po yung mga kandidato na iyon, yun po ang pipiliin dapat natin. No? Vote with our conscience. Vote with Jesus. No? Yung halimbawa ni Jesus ang dapat natin piliin.
para hindi tayo maligaw. So, yun mga kapatid, ang hamon sa atin, sumunod ka sa akin, sabi ni Jesus. At dapat lagi nating mahalin ang ating Panginoong Jesus. So muli, maraming salamat mga kapatid sa inyong pagsama sa ating programang Divine Mercy Hour. Sana marami po kayo napulot na aral sa ating programa. Magkita-kita po muli tayo sa susunod na linggo, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon, dito lamang sa Divine Mercy Hour. Ito po, si Brother John Paul Valino. Magandang hapon po at God bless us all.